Part 7. Tinupad nga ni Knight ang pangako niya, binilhan niya ako ng chocolate fountain, kaya sawa-sawa ako sa chocolate. Hindi ka ba nagsasawa dyan? Nakangiwing tanong ni Tia, sumakit sana ngipin mo. Wala ka lang ngipin eh. Sagot ko dito na ikinairap niya sa ngayon ay si Tia muna ang kasama ko, dahil si Knight ay nasa mansion nila, dahil may inaasikaso daw. Hindi ko akalain papatulan ka ni Sir, siguro ginayuma mo siya. Mapanuri ako nitong tiningnan. Sabi na nga ba at namana mo, ang pagiging mangkukulam ng mga ninuno natin. Sama ng ugali mo, nabihag lang talaga si Knight sa gandang taglay ko. Mayabang ko siyang inisihan. Palibas sa hindi ka minahal ng taong mahal mo. Hindi ka minahal ni Don. Mahal. Minahal ako ng tiyo mo, kaso excited sumama kay Lord kaya ayon iniwan ako. Sure ka bang sa langit napunta si tiyo? Sinaman niya ako ng tingin. Bagong bili itong wallis ni Sir Knight, hampas ko kaya sayo. Susumbong kita kay Knight, gusto mo. Umirap lang ito bago ako layasan, nagtungo ito sa kusina, ako naman ay pumasok sa kwarto ni Knight at naupo sa kama. Kinuha ko ang cellphone ko na binili niya at tinawagan siya sa video call. Boss Knight, bati ko dito, I miss you. Halata ang pagod sa mukha nito, ang laki ng eyebags niya tapos namumutla din siya. Uso pahinga boss, sabi ko dito. Kailan balik mo dito? Nagsasawa na ako sa pagmumuka ni Tia eh. I'll be back soon. Tugon nito. Sa ngayon ang tiya mo muna ang makakasama mo. Okay. Wala naman ako choice. Natawa ako. Mukha kang pagod, pahinga ka na boss. Okay, I love you. Mas mahal kita Boss Knight. Humalik ito sa screen bago patayin ang tawag, napahinga na lang ako ng malalim bago humilata. Nakakamiss si Boss Knight, gusto ko siyang puntahan doon sa mansion nila, kaso baka sagpangin na lang ako bigla ng bruhang si Donya. Pero pagsubok lang naman ito, kaya namin ito. Mahal namin ang isa't isa. Ilang araw pa ang lumipas pero hindi pa rin nakakabalik si Knight, 2 araw na din siyang, hindi tumatawag kaya inaya ko na si Tia na puntahan siya doon sa mansion. Jajarahin ka lang nila Donya dyan. Sabi ni Tia habang papasok kami ng gate. Sampilan ko pa siya eh. Inirapan ko siya. Nag-aalala lang ako kay Knight. What are you doing here? Bungad agad sa amin ng bruha nang makapasok kami. Si Knight who, syempre kailangan ko pa rin maging magalang, future-in-law ko yata yan. Nag-aalala ho ako sa kanya. Biglang lumungkot ang mukha nito na ikinitak ako. My Knight, huminga ito ng malalim bago kami talikuran. Follow me. Nauna itong naglakad kaya sinundan ko lang siya, nagtungo kami sa kwarto ni Knight. Nadatnan ko siyang nakahiga sa kama, walang malay at namumutla. Ano hong nangyari sa kanya? Tanong ko at nilapitan si Knight. Boss Knight, hindi na siya majay gising. Sabi nito, he needs operation, kailangan namin siyang dalhin sa ibang bansa para operahan dahil sa malala niyang sakit. Sakit? Teka, masigla pa siya nung nasa kondo siya eh. Hinawakan ko ang kamay ni Knight at malamig ito. Boss Knight, tinago niya yun sayo, ayaw paabi ni Knight ang sakit niya. Bigla itong humagulgol. Kailangan mong layuan ang anak ko Maddie, kailangan namin siyang dalhin sa ibang bansa para may pagamot. Pwede nyo namang gawin yun nang hindi siya binibitawan. Hindi ko kaya, maghihintay na lang ako sa kanya. You can't understand. Nilapitan ako nito at hinawakan sa 2 braso. Kailangan na hiwalay na kayo bago namin siya dalhin sa ibang bansa. Ang upper sa kanya ay ang ama ni Jillian, hindi niya gagamutin si Knight kapag nalaman niyang may relasyon pa kayo. Kailangan matuloy ng kasal nila para sa ikabubuti ng lahat. Napatingin ako kay Knight at kay Donya. Ayoko. Tinanggal ko ang pagkakahawak niya sa akin. Mahal ko si Knight at nangako ako na hindi ko siya iiwan. Huwag kang makasarili sigaw nito. Kung gumaling man siya ay mamamatay din siya, dahil siguradong ipapapatay siya ng ama ni Jillian. Mafia si Knight, pero mas malakas ang ama ni Jillian lalo pa at alam nilang ikaw ang kahinaan ni Knight. Napatulo na lang ang luha ko at tumango. Nilapitan ko si Knight at niyakap. Sorry Boss Knight, iiwan kita pero ikaw lang, ang mamahalin ko basta kung magkita man tayo wag kang magagalit ah. Gagamitin ko muna yung ipon sa alkansya natin, para makauwi salamat Boss Knight. Hinalikan ko muna siya bago ako lumayo. Alam kong ayaw mo sakin Donya, pero salamat pa rin, sana ingatan nyo si Knight.
Nginitian ko siya bago lampasan. Bawat hakbang ko ay para akong dinudurog, okay lang yan Maddie, para naman kay Boss Knight ang gagawin mo eh. Maddie, nasalubong ko si Don Joel. Haste, are you okay? Oh ho, pinunasan ko ang mga luha ko. Salamat ho sa lahat Don. Saan ka ba pupunta? Ihahatid na kita. Dahil parang pagod ako ay tumango na lang ako. Siguradong babalikan ka din ni Knight, kapag gumaling siya sasabihin ko lahat sa kanya. Nakangiting sabi nito. Tulala lang ako buong biyahe, natigil lang ako nang tumigil din, ang sasakyan pero nagtaka ako, dahil wala kami sa tapat ng kondo. Nasa isang abandonadong lugar kami. Ano hong gagawin natin dito? Tak ang tanong ko. Maglalaro. Ngumisi si Don na ikinakilabot ko. Bumaba ito ng sasakyan kaya bumaba din ako. Babalik na lang ho ako. Sabi ko dito. Ayoko ho. Malakas ko siyang tinulak. Akmang tatakbo ako pero may matigas na bagay na tumama sa ulo ko, napaluhod na lang ako. Dahil sa hilo na nararamdaman ko. Tagal kitang pinagnasahan. Hinawakan nito ang buhok ko at kinaladkad ako papasok sa abandonadong bahay. Napaiyak na lang ako dahil wala na akong lakas, tangi na namang buhay ito. Pabato akong binitawan ni Don sa lapag nang makapasok kami sa loob. Ang laking paakit mo sa pamilya namin. Pamatong ito sakin at sinira ang damit ko. Pinahiya mo ang angkan namin. Dinuraan ko ito sa mukha, isusumbong kita kay Knight. Yun ay kung mabubuhay ka pa. Malakas ako nitong sinuntok sa mukha at tiyan kaya tuluyan akong nanghina. Naramdaman ko ang paghalik niya sa leeg ko kaya lalo akong napaiyak. Patayin mo na lang ako. Pagmamakaawa ko. Gago ka. Pupunta din tayo doon. Wala na akong nagawa ng babuyin niya ako, wala akong nagawa ng dilaan niya at halikan, ang bawat parte ng katawan, wala akong nagawa ng gamitin niya ang katawan ko ng paulit-ulit. Tangina, bakit sakin pa? Gusto ko na lang nakitilin, ang buhay ko ngayon, nandidiri ako sa katawan ko, para na akong masisiraan ng bait. Ano nang mukhang may haharap ko kay Knight ngayon? Ito ba ang dahilan ni Tia kaya pinalalayo niya ako kay Don? Akala ko mabait siya, akala ko ay tanggap niya kami ni Knight, pero mas masahol pa siya sa demonyo, mas masahol pa siya sa asawa niya. Nag-enjoy ako sayo, nakangising sabi ito habang nagbibihis. Mamaya ulit. Patayin mo na ako. Walang buhay kung sabi. Pakiusap patayin mo na ako. Hindi pa pwede, kailangan ko pa ng mapaglalabasan ng init. Nagsindi ito ng sigarilyo. Alam ko na ngayon kung bakit nag-e-enjoy ang anak ko sayo. Huwag mong tawaging anak si Knight dahil wala siyang tatay na kagaya mo. Galit na sabi ko sa kanya. Tangina mo, sinusumpa kita. Nakakasuka na ikaw pa ang ama ng taong mahal ko. Lumapit ito sakin, hinawakan nito ang buhok ko at tiningala ako sa kanya. Kagaya ko rin si Knight. Ngumisi ito bago ilapat ang may sindi niyang sigarilyo sa dibdib ko, napahiyaw na lang ako sa sakit, samantalang siya ay tuwang-tuwa sa ginagawa niya. Don, natigil siya nang may magsalita. Mauna na ako Renato, pabaalya ako nitong binitawan. Aalis ako, ikaw na munang bahala dyan, masarap yan enjoyin mo na lang. Opo, umalis si Don, nagmamakaawang nilingan ko si Renato. Tulungan mo ako, ngumisi lang ito bago unti-unting maghubad. Matagal na kitang gusto Maddie. Pamatong ito sakin. Wala akong gagawin, nandito ang isang tauhan ni Don Joel, tutulungan kita. Salamat. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nasa ganang posisyon, humiwalay siya sakin at sinuot sakin ang damit niya. Sorry, hindyang tawad nito. Wala akong magawa. Bakit ba nangyari sakin ito? Humahagulgol kong tanong. Katulong lang naman ako na gustong tulungan, ang pamilya ko, isa lang akong babitang babae na gusto ng maayos na buhay. Tangina, ang dumi ko na, Renato patayin mo na lang kaya ako. Mabuhay ka Maddie, balang araw magbabayad din sila. Tinulungan ako nitong tumayo, dumaan ka sa likuran, sige na, pabalik na niyan si Don. Paano ka? Ako nang bahala, sige na. Kahit nang hihina ay tumayo ako at tumakbo patungo sa likuran ng abandonadong bahay. Puro masusukal ang nadadaanan ko. Hindi ko alam kung ilang oras akong naglalakad hanggang sa makakita ako ng kalsada. Nang hihinang napasubsob na lang ako habang naghahabol ng hininga. Hindi ko na alam ang gagawin ko Knight, pakiramdam ko sumpa na napunta ako sa pamilya nyo, sumpa na nakilala kita at minahal.
Kung ito pala ang kapalit ng pagmamahal ko sa'yo, sana pala hindi na kita minahal. Naramdaman ko ang unti-unting paglamon sa'kin ng dilim. Nang magising ako ay nasa isang kwarto na ako, hindi ko alam kung gaano na ako katagal dito. Gising ka na, sa wakas kaloka. May pumasok na isang lalaki na mukhang babae. Kamusta ka? Nasaan ako? Umosog ako nang lumapit siya sa'kin. Nasa bahay ka namin. Sagot nito. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Halos magdadalawang buwan ka ng tulog. 2 buwan. Akala ko nga matetegi ka na. Tumawa ito, drink water ka muna bae, para naman makainom din yang nasa tiyan mo. Ha, buntis ka. Imbis na tuwa ay galit ang namuo sa'kin, malakas kong hinampas ang tiyan ko. Diyos mio, tumigil ka. Hinawakan ako nito sa kamay. Hindi pwede, ayoko ng bata na ito. Umiiyak kong sabi dito. Paano kung yung tatay nito ay yung bumaboy sa'kin? Hindi pwede. Ayoko nito. Dapat itong mamatay. Wala namang kasalanan yung bata. Sabi nito, kumalma ka. Hindi pwede. Ayokong mabuhay ito. Ano na lang mukhang may haharap ko sa taong mahal ko. Mas nakakahiya kung humarap ka sa kanya bilang mamamatay tao. Hindi ka pa nga rin sure kung sino ama niyan eh. Sinamaan ako nito ng tingin. Malay mo yung mahal mo ang ama niyan. Kahit na, kailangan mamatay nito. Malakas ako nitong sinampal. Ayokong kausap ang mga kagaya mo. Wala kang utak na babae. Lumabas ito ng silid kaya naiwan na lang akong mag-isa ulit. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailangan kita night ngayon, ubos na ako ngayon, hindi ko na alam kung sinong lalapitan ko. I'm so tired because my last mission was so hard, but I'm happy because I got a 1-month vacation. Well, I can do girls now whenever I want. I was about to go down the stairs but I stopped when I saw a woman cleaning the stairs. Who the hell are you? I asked coldly. Nagangat ito ng tingin and sumikip ang pantalon ko. She's beautiful. Yeah, it's pain. What you doing here? What? Kumunat ang noo ko. Are you crazy? She murmured something. She's cute. Are you new here? I asked. Yes. Sagot nito. You about. Are you new here? I was about to answer but someone shout. Later, talk, okay. I'm Linus here. So, Maddie is her name. It suit her, beautiful. Maddie is unbelievable woman, she's brave and she's scary when she's mad. She always have answer when you arguing with her, she's funny and gullible. She loves fighting with my sister, well, I know deep inside Jom like her. Iba na yan. Wyatt smirked. Sinong nagpapangiti sa'yo? It's her maid. Pearl smirked. Shut up. I rolled my eyes to him. She's not just a maid. She's the future Mrs. Wales right? Inakbayan ako ni RK. The hell? I just admiring her. I sighed. You know, I can't like or love someone because of my family and of course because of my job. Sus, walang ganyan sa pag-ibig. Colm said. Pastahan, magiging kayo. We're not. Pusta namin mga sasakyan namin. Nakangising sabi ni Wyatt. Ano pusta mo? My private resort in England. Pwede na yun, malaki-laking pera din ang makukuha namin kapag binenta namin yun. Okay, I lost. Maddie and I have relationship. I love her so much. I'm willing to give up my favorite private resort just for her. I hate seeing her talking to other guy, yung lalaking nagtanong sa kanya nung nagpadala siya ng pera ay pinabugbog ko. Pinabugbog ko din si Renato dahil sa pagiging close niya dito, gusto ko ding pabugbog, ang tatay ko but I can't do that. I know my dad just want to be kind with Maddie. We make love and that's the best day of my life because I'm her first. Night, break her. Mom said. Ipapapatay ka ng mga yun kapag hindi natuloy ang kasal. So, I will never leave Maddie. I said coldly. I love her mom. I'm willing to give up everything just for her. Ano, gagaya ka sa kapatid mo. Naglandi na nga lang basta-basta si Jom, tapos pati kami iiwan mo para lang sa babae. She slapped me. Lintik na pag-ibig yan, alalahanin mong magulang mo kami. Huwag nyo kaming basta iwan sa ere. And remember that we are your children. I said.
Di ba dapat ang kasiyahan namin ay sinusuportahan nyo? Biktima ka ng arranged marriage with dad kaya dapat, alam mo kung gaano kahirap makasal sa taong hindi mo mahal. Night, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti niyong magkapatid at ng minamahal nyo. You're just doing all of this for your own reputation. Tumayo ako at nilayasan siya. I went back to condo and my anger suddenly faded when I saw Maddie smile. I love you. Mahal din kita boss madam. We're both happy but things happened. Umuwi ako sa mansion para ayusin yun. Mom, you can fix this mess. I said, ilang araw na akong hindi umuwi kay Maddie. I don't know why pero ang sakit ng buong katawan ko lalo na, ang ulo ko, nadadalas din ang pagdurugo ng ilong ko. You okay? Mom asked worriedly while caressing my hair. I have no strength mom. I murmured, can you call Maddie for me? Yes son. I don't know what happened next nang maging ako ay nasa England na ako with my parents. They said I went to operation because I'm sick, namilit akong umuwi agad pero hindi nila ako pinayagan. Mom, Dad, Maddie is waiting for me. I said angrily. I need to go back to Philippines. She broke you before we arrived here. Mom said. Ginamit ka lang niya anak. I don't believe you. Then look at this. May hinagis si Dad na litrato sa kama ko, para akong tinakasan ng kaluluwa nang makita ko si Renato na nakapatong kay Madeline. Hindi ako mapapaniwala ng ganyan. I'm Mafia Dad. I looked at them seriously. Maddie love me. Your Mafia but love fool you. Ngumisi si Dad. Kilala mo ako Night, ginagawa ko lahat para sa ikabubuti mo. Hindi ako naniwala sa kanila kaya nagpa-imbestiga ako sa tulong ng mga kaibigan and I find out the truth. Mom and Dad is right, she's married now to Renato and they had children now. I'm so stupid, I let her to fool me, I let her using me for money. I don't want to believe but, when I came back to Philippines I saw her with Renato and she's happy. And that day sinumpa ko na sana hindi ko na siya minahal. And that day I came back to England and marrying Jillian.